POA. At para bigyan pa tayo ng iba pang paliwanag hinggil dyan, makakausap po natin ang kinatawan ng 2nd District ng Bukidnon at Vice Chairperson ng House Committee on Justice, si Representative Jonathan Keith Flores. Kong, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Kong. Good morning, Doris, and good morning, Robert. Kung siguro, although napanood natin kahapon yung naging botohan, rekomendasyon, di ba, para po dito sa protective custody. I-explain nga lang po natin para sa kapakanan din ng kababayan natin, bakit kailangan pambigyan ng protective custody itong si Madriaga kung nasa kamay naman na siya ng mga official ang NBI, I think, si Madriaga? May allegations kasi sa parang threats on his life eh. Pero I don't think it's protective custody ang hiningi, no? Ang hiningi lang is additional security yata. Ayun. So, yung to attend sa hearings or when he's in detention, parang ganun lang po ang hiningi. Ayun. Sa naging proceedings kasi kahapon, partner, yung komento ng ilan, actually part ng kampo ng Vice President, ang sinasabi po nila, unconstitutional yung ginawa ninyo na quote-unquote mini trial. Sir. Okay. Ang term na mini trial, in fact, I only heard it also from our chairperson, Jinky Luistro, no? Pero naintindihan ko naman anong ibig niya sabihin, no? She was just trying to put a name to it para ma-clarify po namin kung ano yung ginagawa namin. Kasi baka malito yung mga tao na we've already had sufficiency in substance, may determination of grounds pa. Eh, ano pa itong next na ginagawa? Di ba? So, para siguro malagyan lang ng pangalan or parang content description kung anong ginagawa namin, kaya natawag niyang mini trial. But in fact, ang ginagawa lang po namin ngayon is clarificatory hearings lang on certain matters na sa tingin namin needs clarification. Ayun, oo. Pero sa ganyan pong takbo ng mga proseso natin, syempre hindi naman po pwede, yun sabi kanina ni Congresswoman Luistro, very, very careful daw sila ngayon dahil sa naunang naging desisyon, hindi ba? So, para walang butas. Pero ang panawagan pa rin ng mga tao, ang tagal-tagal. May mga nagsasabi nga, di ba, partner, ang dami nating problema, yan po ba ang dapat nating unahin? Yeah, that's true, no? That's true na marami tayong problema ang hinaharap ngayon. But siguro the quest for accountability must continue also. Hindi lang dito sa kay Vice President, but including the flood control issue. Dapat patuloy yun, no? And I think it should also be worth noting, no, na there are only 50 plus members of the Committee on Justice. There are 200 other members of the House who do or perform other functions. In fact, kami nga sa Committee on Justice, after meeting ng Justice, we do other things eh. Kaya nga napasagutin yung law na tanggalin muna yung excise tax, no? Para mabigyan ng konting solusyon. Yung anti-dynasty bill, it's moving, no? So these are things na tuloy pa rin ang functions, no? It doesn't stop because may impeachment proceedings tayo. Oo. Tama din naman na hindi porket meron tayong isyong ganito, pababayaan na natin yung iba. Kaya nga, ang komento nga, correct ka, is like, sa flood control, di ba? Sabi nga nila, kung yung mga nanakaw dyan naibalik sa gobyerno natin, malaking tulong din yun. Kung pababayaan natin yun, di kawawa lang tayo na double whammy pa tayo. Correct. Mahalaga na umuusad pa rin yung dapat papanagutin pa rin yung dapat papanagutin. Yun yung binabanggit. Oo. Congressman, doon sa mga susunod pa ninyong pagdinig, ano po yung inaasahan pa natin at ano pa yung mga mangyayari? Matagal-tagal pa po ba itong inyong committee hearing na ito? No, ang schedules, I think tatlo na lang ata, no? April 14, 22, and 29, no? And it could be shorter if siguro mag-comply yung mga sa Pilipinas or wala ng other requests for additional hearings, no? So, depende yan sa takbo ng compliance din ng mga taong Silipina at saka yung offices na Silipina. Opo. Okay. Partner. Yung nakaraan kasi inimbitahan ang pangalawang pangulo, hindi dumating ang mga abogado din niya, wala din. Pero nung ang puna ng iba, pero nung una naman, yun yung nirereklamo niya, hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Ngayon binibigyan siya naman ng pagkakataon dito, wala naman siya. Dapat daw proper forum. Sasagot siya sa proper forum. Kung itong House Justice Committee ay andyan at itinalaga, ano pang proper forum ang hinihintay mo?
Ang tama po is there's no other forum. Only the House is parang authorized by the Constitution to initiate impeachment proceedings. So walang ibang agency or body ang pwedeng magtackle nito kundi ang House lang. So if you're talking about the proper forum, then ito na po yung pinaka-proper na forum. No? So siguro, but again, tama yung sinabi niyo, no? Extra careful nga kami ngayon. Kaya every opportunity to be heard has already been given to the Vice President or the Office of the Vice President. It's up to her whether or not she will take that opportunity to be heard or waive that opportunity to be heard. And as you've seen yesterday, she chose to waive that opportunity to be heard. Alright. Balik lang ako doon, partner, with your indulgence, Mr. Chair. Kasi, di ba sinasabi ng mga tao na marami nga tayong kinakaharap na problema, nadagdagan pa doon sa krisis sa Middle East. Meron po bang ginagawa ang mga kongresista, ang Senado natin, para matulungan po ang gobyerno sa pag-resolba or maski man lang pag-address kahit kaunti nitong mga problema? Ang particular na gusto ko pang tanungin sa inyo, tungkol po sa food security. Partner, kasi ang dami na nag-aalala, ay mataas lahat ang mga bilihin. Ano kaya ang pwedeng gawin ng Kongreso, ng Senado? Nasa mandato po ba ninyo yon at yung iba ay hinihintay na kayo ay kumilos? Well, dapat i-put into context din natin anong pwedeng magawa ng Kongreso. Ang Kongreso po is just limited to making laws. Opo. No, yung executive function is really vested in the executive department and under the president. So sila talaga yung may direct action, no, on matters. So example naman sa anong nagawa namin is yung binigyan ng authority yung president na suspend muna yung excise tax para at least mabawasan din yung cost of fuel, which also affects food security kasi food production cost will also increase with the increase of fuel. Now, so yan, that's one. Ang isa po is tinitingnan din namin yung ways to reduce the value-added tax imposed on fuel products also. Para, again, mababawasan na naman yung cost of fuel. Pero these are limited to really enacting laws, no? Wala kaming hand in siguro doing other things kasi that's with the executive department na po. Alright. At least meron tayong maliwanag na paliwanag, Robert, 'di ba? Kasi ang tao, ang daming hinahanap ngayon na hindi naman natin itinatatwa kasi talaga lahat tayo ay apektado. Totoo, ang hirap. Anyway, partner at Kong, babantayan po natin yung mga susunod pa po na hakbang. Importante rin kasi na nabibigyan natin ng paliwanag yung mga ganitong pagkakataon para mas naiintindihan ng taong bayan. Correct. Ay, si Sir, ang galing pala magpaliwanag. Kong, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat, sir. Thank you, Doris. Thank you, Robert. Si Congressman Jonathan Kid Flores ng 2nd District ng Bukidnon at Vice Chairperson ng House Committee on Justice